Isang sanggol sa aming baryo na kinukup namin. Anak pala siya ng isang aswang. Nagagalak akong sumulat sa inyo, Ate Vine. Bilang isang solid follower mo, ay karangalan ko na ma-upload mo ang aking liham. Nagigiliw ako sa mga ina-upload mo. Kaya eto na ako naman sa sarili kong karanasan sa mga aswang. Ito pong karanasan ko na ibabahagi ko. 2005, may napulot po kami sa malayong baryo sa isang probinsya na dinayo namin, isang sanggol na babago sa buhay namin. May narinig si nanay na umiiyak na sanggol, hinanap namin ang pinagmumula ng iyak at natagpuan naman namin nang kami ay makarating sa aming kubo. Pag napanikit ang krus ni nanay ay umiiyak ang sanggol, hindi man sigurado ay nilakasan na lang niya ang loob niya, gumawa kami ng paraan para makadidi ang sanggol. Tinatanong ni tatay kay nanay ano gagawin sa sanggol, sabi ni nanay na kukupin niya na lang. Pero iba daw ang kutob ni tatay sa batang iyon kasi may anteng-anteng si nanay at hindi naman daw kumikislap kaya wala naman daw kakaiba sa bata. Naging masaya ang bahay namin dahil may sanggol na. Habang yumalaki na ang bata, ay may kakaiba talaga sa kanya, naging labanos na ang kulay niya, sobrang puti niya. Habang lumilipas ang mga taon, may kakaiba na kaming nararamdaman. May mga dumadalaw sa amin na mga kakaibang elemento, mga umaalulong. Sabi ni tatay, gusto ng mga aswang na makuha ang bata. Sobra na ang pag-aalala ni nanay. Kaya sabi ni tatay lalagyan na lang daw ng mga pangontra dahil marami daw mga asbo na mapupulang mata. Kaya pumasok na lang kami sa kwarto at naglagay kami ng dahon ng badyang. Ilang gabi ay bumalik na naman ang mga asbo, nanlilisik ang mga mata nila, talagang gustong-gusto nila na makapasok sa aming bahay. Habang ginagamitan ni nanay at tatay ng mga pangkontra, ay may isang nakapasok, nagmula sa aming silong, kaya wala na akong magawa at nakipaglaban ako. Kinuha ko ang buntot pagi, at pinaghahampas ko ang asbo, nung nasaktan siya mabilis siyang umatras, na nakatiting sa akin na nanhihisik ang mga mata. Makalipas pa ilang oras ay umalis na ang mga asbo. Naging tahimik kami ng ilang linggo. May pumunta sa aming lugar na isang lalaki, nakiinom, binigyan ko naman, at lumapit ang aming ampon, magkamukhang magkamukha sila, na parang magama talaga sila, yung puti ng kutis nila, ay iisa lamang. Kaya nagtanong si tatay sa lalaki, ano ang sadya? Matagal na daw niya hinahanap ang kanyang nawawalang anak, dahil ang ina nito ay purong tao, at pumanaw nung siya ay nanganak. At siya pala ay tunay na aswang pero hindi sila kumakain ng dugo ng tao. Kaya madaling napalagay ang loob ng bata at nagyakapan sila, marami daw nagtatangka sa bata na mawala dahil hindi purong aswang ito, bawal sa kanila, kaya kailangan na siyang kunin ng kanyang ama. Kahit ayaw namin at malulungkot kami, ay wala naman kaming nagawa kundi ibigay ang bata. Simula noon, wala nang gumagambala sa amin. Naging tahimik ang aming pamumuhay, pero lagi namin naminiis ang batang iyon. Ano kayang kapalaran ang nakatakda sa kanya? Hanggang dito na lang. From sender, Erica.